Ang nakaraan, matapos matalo ng ating bida ang malaking demonyo at matapos nilang malaman ang paglaho ng lagusan, at kung saan ay may nag-aantay sa kanila na kalaban mula sa loob ng lagusan. Kaya ngayon ay makikita natin ang Sparrow Kingdom, na kung saan ay payapa pa ang kanilang palasyo, na kung saan ay meron karangalan mula sa matagal na panahon mula nang maitayo ang kanilang palasyo. Ngunit ang payapang Sparrow Kingdom ay nakatagpo mula sila mismo sa kanilang palasyo ng sobrang hirap na sitwasyon at pangyayari, kaya makikita natin ang Sparrow Kingdom na kung saan ay nababalot na ito ng pag-apoy. Kaya ang sitwasyon na naranasan nila doon, ay ang pagsalakay ng mga demonyo ngunit hindi para kung sila at sakupin ito. Kaya ang Sparrow Kingdom ay patuloy pa din na nakatayo, at ang mga nakaligtas mula sa pangyayaring iyon ay patuloy na nasa palasyo, kaya patuloy din nilang pinapalaganap ang huling liwanag ng pag-asa para sa kanila para hindi sumuko at para lumaban sa kanilang buhay. Kaya matapos ng pag-uusap nila sa labas, ay kasalukuyan na silang naloob at seryosong nag-uusap na kung saan tinatanong ni Gudesang dito na yung kinuwento niya ang tema nito, habang nasa likod niya ang dalawa niyang kasamahan na si Kim at ang kulot na lalaki. At biglang sagot ng ating bida, na kung anong tema ang kanyang tinatanong patungkol sa kanyang sinabi, habang nasa loob sila ng palasyo. Kaya agad na umubo ang ating bida, na kanyang hudyat para sagutin ang tanong nito, at bigla niyang sinabi kay Gudesang na ang lahat ng lagusan ay may iba't ibang nakaraan. Kaya biglang seryosong sinabi sa kanya ni Gudesang, na ang lagusang pinasukan nila ngayong ay merong oras na sinusunod, habang may pag-aalala sa kanyang mukha. At dagdag pa niya patungkol sa sinabi ng ating bida, na ang lagusan ay normal na nagbubukas, kailan ang mga halimaw dito ay nag-asam na lumabas mula sa lagusan, pero dito dumating ang quest na kung saan ay may sinusunod na oras at ang lagusan ay magsasara kung sakaling matapos nila ang quest sa loob ng lagusan. Kaya matapos na marinig ng ating bida iyo, ay biglang naging seryoso ang kanyang mukha na parang lubos niyang naiintindihan ang sinasabi sa kanya ni Gudesang. Ngunit sa seryoso niyang mukha ay bigla niyang sinabi at tinawag si Kim Jinso, na kung ano ang kanyang masasabi patungkol sa sinabi ni Gudesang sa kanila, kaya biglang tayo niya na nagulat nang tawagin ng ating bida ang kanyang pangalan at sinabi niya na kung ano yon. Kaya sinabi ng ating bida, na wala sa plano niya na manggialam ngunit dahil sa ang sitwasyon ay masyado ng delikado kaya kailangan, kaya biglang tanong nito kay Kim Jinso na magkakaroon ba siya ng ibang pananaw kung siya at ang tauhan niyang si Jagdspin ay mangingialam. Kaya biglang sagot niya dito na ayos lang naman kung mangingialam siya, na lubos naman inaalala ni Gudesang ang kasunod nitong isasagot sa ating bida. At dagdag pa niya, na ang association president ay nag-usap na patungkol sa account, kaya ganun na lang ang saya na naramdaman nila mula dito at napasabi si Gudesang na kung saan ay makakatanggap sila ng pagtaas ng kanilang ranggo. Ngunit mula sa kasiyahan nilang naramdaman mula sa magiging pag-angat ng kanilang ranggo, ay agad na pinutol ito ng ating bida at sinabi sa kanila na bago ang lahat ay meron pa siyang isang bagay na gustong gawin, na agad naman nilang pinagtaka mula sa ating bida na halos hindi nila alam kung ano ang sinasabi nito. At biglang hirit ng ating bida na kung ano ang isang bagay pa na gusto niyang gawin mula sa lagusan, at kanyang tinanong mga ito na kung naiisip ba nila ang natatagong quest mula sa lagusan. Kaya biglang pagtataka na tanong ni Kim Jinso, na kung ano ba ang naisip niya na gusto niyang gawin, na agad naman pinangamba ni Gudesang dahil sa alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng ating bida, mula sa sinabi niyang natatagong quest ng lagusan. Kaya sinagot ng ating bida, na ang iniisip niya mula sa natatagong quest ay ang pagplanong pagpatay sa Demon King na nasabi nila, habang nababalot siya ng enerhiya at nanlilisik ang kanyang mga mata na para bang gusto niyang tapusin ang buhay ng Demon King na kanyang makakaharap. Kaya natapos na ang kanilang pag-uusap patungkol sa gustong gawin ng ating bida, at sa mahangin at tahimik na gabi mula sa Sparrow Kingdom na kung saan isa sa mga kabahayan doon, ay pansamantalang nanatili sila para magpalipas ng gabi at mula isang bahay sa may kwarto tila may gising pang tao at mayroon itong kausap. At mula sa kwarto at may nagsasalita at ito ang ating bida, na tila kausap ang kanyang Diyos habang hawak ang banal na kopa at kanyang sinabi na inaasahan na niya na ang mga demonyo at ang enerhiya na ito, ay hindi talaga nakakapagbigay na magandang resulta at iniisip pa niya na parang sobra ito dahil parang konektado ito mula sa kanyang guild na Pantheon. Kaya matapos niyang sabihin iyon, ay agad niyang nilapag ang banal na kopa at kanyang hinawakan ang dibdib na tila nagliliyab ito, na hudyat para kausapin siya ng Diyos. Kaya doon na nga nagsimula magsalita ang kanyang Diyos na si Ariana at sinabi,
na Leonhardt ang una kong kabalyero, kaya agad ding sinabi ng ating bida sa kanyang Diyos na kung ayos lang ba ito. At biglang tanong nito sa kanya kung naramdaman din ba niya, at sang-ayon na sagot ng ating bida na naramdaman din naman niya kani-kanila matapos nilang pumasok sa Sparrow Kingdom. At dagdag pa ng ating bida, na nakakaramdam siya ng kakaibang enerhiya mula sa lagusan na kanilang pinasukan, at biglang sagot ng kanyang Diyos na si Ariana na hindi niya agad ito nalaman, dahil sa taglay niya ang katawang lupa. Kaya dagdag pa niya ang enerhiya ay sobrang natural na kumakalat agad sa buong mundo. Kaya makikita natin ang Sparrow Kingdom na kung saan ay nababalot na masamang enerhiya. Kaya biglang hirit ng ating bida mula sa kanyang Diyos, na ang pagiging malakas ay sapat na kahit na hindi niya nalalaman agad ito sa loob ng mahabang oras, at dagdag pa na tanong niya na ang enerhiya na nararamdaman nila ay nagmula ba sa Demon King o mas mataas pa, o kaya ang demonyo na may kasing lakas ng isang Diyos. Kaya habang patuloy pa din ang pag-iisip ng ating bida mula sa enerhiya na naramdaman nila, ay sinabi sa kanyang nag-Diyos niya na mas yung kakaiba ang enerhiya lalo sa lakas nito, at dahil sa nagtataglay ito ng sobrang lakas na kapangyarihan. Kaya dagdag pa ng Diyos sa kanya, na ang iba pang Diyos ng kanyang Pantheon Guild ay may mga kahilingan na kanyang sasabihin sa ating bida, kaya nakangiting sinabi ng ating bida sa kanya na nakikinig siya ng maayos. At kanya nang sinabi dito na si Plo ay nagnanais na siyasatin ang mundo, dahil sa tiyak na may nararamdaman siya mula dito na parang kakaiba, kaya ganun na lang ang pagtingin ng kanyang Diyos na si Ariana sa likod, dahil sa ito ang tinutukoy niya. Kaya matapos nang sinabi sa kanyang ng ating bida, na kung ganun ay kakailanganin natin ang kapangyarihan niya para sa pagbaba niya dito sa mundong ibabaw. At pagsang-ayon na sagot sa kanya ng Diyos, nasisiguraduhin niya at hindi na niya kailangan pang sabihin sa kanyang kung paano niya ito gagawin, at pagsang-ayon din na sagot niya sa kanyang Diyos habang nakaupong nababalot ng enerhiya. Kaya makalipas ng gabing iyon mula sa pakikipag-usap ng ating bida sa kanyang Diyos at dumating na ang umaga na pinakahihintay nila, kaya mula sa labas ng isang malaking palasyo ay nandun ang isang karwahe na kung saan kanilang sinakyan para makarating sa kanilang paruroonan. Kaya matapos nun, ay agad nang bumukas ang pintuan nito, na kung saan may lalabas na isang importanteng tao mula sa kanilang pagpaparoon. At kasalukuyan ng nakababa ang ating bida at ang kanyang mga tauhan na si Kim Jinso, Gu Daesung at kanyang manager Kim, na kung saan ay ganun na lang ang pagtingin nila mula sa bumukas na pinto sa kanilang harapan. Kaya ng tuluyan na itong nakalabas, ay agad niyang pinakilala ang kanyang sarili mula sa ating bida at sa mga kasamahan nito, at kanyang sinabi na siya si Farco ang head butler ng kanilang palasyo. At dagdag pa niya na pagsisilbihan niya ang ating bida at ang mga kasama niya sa abot ng kanyang makakaya at sa kakayahan ng kanyang abilidad, kaya agad na niyang tinuro dito kung saan sila pupunta. At nang tuluyan na silang napasok sa lagusan, at pinapatuloy nila ang paglalakad sa hallway na kung saan ay papasok silang muli sa isa pang pintuan. Kaya habang sa patuloy nilang paglalakad dito, ay biglang sinabi ng ating bida na ang may-ari ng palasyo ay grabe ang pagkahilig niya sa mga art at magaling siyang pumili, at pagsang-ayon na lang nasagot nito sa sinabi ng ating bida. At dagdag pa niya, na ang kanilang palasyo ang nagsasabi na kung anong nakaraan ang meron sila mula sa unang reyna na si Fiore hanggang ngayon na si Reyna Beatrice na ang may hawak sa kanila, at ang Beatrice na iyon ang malaking picture na nakadikit sa dingding na kanilang nilalakaran. At sunod pang sinabi ng matanda mula sa ating bida na marami ng mga reyna ang nagdaan sa kanilang palasyo na halos hindi na nga mabilang sa kanyang mga kamay. Kaya ganon na lang malakas na pagsasalita ng matanda na si Kim, mula sa pagkakasabi sa kanila na maraming reyna ang nagdaan at dagdag pa ni Gu Daesung na baka ang kanilang lugar ay mayroon sa pilitan na ginagawa kung sino ang sunod na magiging reyna. At mula pag-uusap ng dalawa, ay bigla silang tinignan ng ating bida na tila nagagalit sa ginawa nila na maingay na pag-uusap, dahil sa ang ating bida ay dating hari sa kanilang lugar, kaya ganon na lang kung tignan niya ang mga ito. Kaya pabulong na sinabi sa kanila ng ating bida, na anong merong pag-uugali sila para mag-ingay sa gantong lugar at hindi nila pag-aasta na isang royal kahit na sila ay mga maalipan lamang, kaya ganon na lang ang paghingi nila ng patawad sa ating bida. Kaya nanghingi na lang sorry ang ating bida mula sa ginawa ng kanyang mga tauhan, at sinabi na ang mga tulad nila ay hindi na naturoan ng magandang asal at humingi din siya ng dispensa mula sa pagdala sa mga ito na walang tamang asal, dahil lang sa sobrang masyado ng malala ang kanilang sitwasyon, ganoon na lang nahihiya ang dalawa mula sa sinasabi ng ating bida. Kaya pangiting sinabi na lang sa kanila ang matanda,
ayos lang ito, nangyari na din naman at wala nang mababago pa. Kaya sa patuloy nilang paglalakad, ay sinabi na sa kanila na nandito na sila mula sa pinto ng kanilang papasukan na kung saan ay makakaharap na nila ang reyna nito. At nang tuluyan nga silang makarating ay napahinto muna ang ating bida mula sa harapan ng pinto, hanggang sa pinahintulutan na silang pumasok sa loob nito. Kaya binuksan na nga ang pintuan na tila nababalot ng liwanag ang nasa loob nito, at sinabi sa ating bida na ang reyna ng Sparrow Kingdom ay naghihintay na sa kanya. Kaya mula sa harapan ng pinto, at kung saan nakatayo ang ating bida na tila seryoso mula dito dahil sa nanlilisik ang kanyang mga mata. Kaya mula doon sa pagpasok ng ating bida, ay agad siyang pinakilala sa reyna na si Lionheart. Kaya makikita natin ang reyna na nakaupo sa gitna at ang dalawa nitong tauhan sa harapan nito. At mula sa gilid nila ang iba pang mga tauhan ng reyna na si Beatrice. At ang isa na kanyang tagapagsalita na mataba at ang kanyang kawal na matanda. Kaya mula doon ay may isang lalaki na naglakad papunta sa ating bida na kung saan ay naglalakad din para lapitan ang kanilang reyna. At kanyang patanong na sinabi, na ikaw ba si Lionheart na kung saan tumulong sa kanilang mga kawal na kalabanan ang mga demonyong halimaw sa labas ng kanilang palasyo. At ang nagsalita ang mataba na tauhan ng reyna at kanya nang pinakilala ang sarili. At sinabi na siya si Archiam ang tagapagsalita ng kanilang kaharian. At dagdag pa niya na siya ang naatasan para purihin ang kanyang mga sundalo sa matagumpay nilang pakikipaglaban sa mga halimaw. Kaya habang nagsasalita siya, ay tinitigan na lang siya ng ating bida, na parang walang pakialam sa kanyang sinasabi patungkol sa kanilang ginawa. At tinitigan lang siya ng masama nito na parang may napansin siya mula dito, na parang kakaiba ito na parang hindi ito normal na tao. Kaya agad niyang nilagpasan ito. At sinabi niya na bago ang lahat gusto muna niyang batiin ang kanilang reyna, kaya lubos niyang pinagtaka ito na parang nabastusan siya sa ginawa sa kanya. Ngunit biglang lumapit sa ating bida ang kawal ng reyna, kaya ganun na lang ang tingin niya dito. Kaya seryosong sinabi sa kanya nito, na huminto siya kaya ganun na lang ang masamang titig niya mula sa ginawa sa kanya ng kawal. Kaya biglang pasiga na sinabi sa kanya ng tagapagsalita, na kahit na nagawa niyang makatapos ng magandang gawain ano ang karapatan niya para lang basta-basta na lumapit sa kanilang reyna, bilang isa siyang tagalabas lamang. Kaya ganun na lang ang pag-aalala ng tatlo mula sa pintuan at iniisip na ayos lang ang ating bida mula sa kanilang nasaksihan, na parang iniisip nila na may masamang mangyayari dahil sa alam nila ang ugali ng ating bida pagdating sa mga ganyang bagay. At iniisip pa nila na ayos lang ang ating bida, kahit na sinisigawan na siya ng tagapagsalita at naniniwala sila na hindi magagalit ang ating bida sa bagay na ito. Kaya biglang pinahinto ng reyna ito, mula sa pagsigaw ng tagapagsalita sa ating bida na parang hindi na niya nagugustuhan ang nangyayari. Ngunit ang ating bida, ay nagtitimpi na sa galit mula sa pagtrato sa kanya bilang isang mababang uri, kaya kanyang sinabi na hindi na niya kaya ang pagkainis na nararamdaman niya mula pang babastos sa kanya. Kaya bigla na lang niya pinakilala ang sarili niya sa reyna at sinabi, na siya ang hari ng Lionheart Kingdom na si Leon Dragonia Lionheart, at dagdag pa niya kailangan niya itong gawin dahil sa pangbabastos na binibigay sa kanya simula nang pumasok siya dito. Kaya ganun na lang ang pagkagulat ng kanyang tagapagsalita, mula sa sinabi ng ating bida at mula sa kanyang pagpapakilala dito, at biglang hirit nito na ano ang kanyang pinagsasabi sa harap ng reyna. At dagdag pa niya na ano yung nasa isip niya para sabihin ang bagay na iyon, at agad niyang tinuro ang ating bida at sinabi sa kawal na kanyang katabi na ilayo ang tao na ito mula sa ating reyna, ngunit tinitigan lang siya ng ating bida mula sa kanyang ginawa. Kaya mula sa kanyang sinabi, ay agad na hinawakan ng ating bida ang kanyang harapan at likurang ulo, na kanya naman lubos na kinagulat sa ginawa ng ating bida at halos hindi siya makapalag dito, dahil sa sobrang lakas ng pagkakahawak sa kanya nito. Kaya doon ay mas mahigpit pang hinawakan ng ating bida ang kanyang ulo, na tila ang gagawin niya ay papaikutin niya ito para mamatay, kaya kita sa ating bida ang inis at pagkamuhi niya dito, dahil sa nanlilisik pa ang kanyang dalawang mata. Kaya agad na napasigaw ang kanyang mga tauhan mula sa pintuan, at pasigaw na sinabi nito na kung ano ang kanyang gagawin kaya halos takpan na ni Kim Jin-soo ang kanyang mukha, dahil sa gagawin ng ating bida na parang ayaw niya na masaksihan ito. Kaya mula sa mahigpit na pagkakahawak ng ating bida sa ulo nito, ay kanya nang inikat ito hanggang namamatay ito. Nalubos naman kinagulat ni Kim at ni Gudesang mula sa ginawa ng ating bida sa tagapagsalita ng reyna, na halos hindi sila makapaniwala mula sa kanilang nasasaksihan.
Kaya matapos gawin ng ating bida iyon, ay parang nandiri pa siya mula dito, kaya kita sa kanyang muka ang reaksyon ng pagkamuhi at ang kanyang pandidiri dito. Kaya ating abangan sa susunod na kabanata, kung anong mangyayari sa ating bida at sa kanyang mga kasamahan matapos nilang makapasok sa palasyo ng Sparrow, at matapos na gawin iyon ng ating bida mula sa tagapagsalita ng reyna ng Sparrow na si Beatrice.